Isang senador gustong isalba si Saldico at agawin ng Blue Ribbon Committee kay Marcoleta. At ito, Vice President Sara Duterte haharap sa hearing. Nako, saan hearing mo kaya ito? Kaabang-abang po ito, mga banateros, ha? So eto nga, breaking news, may isang senador na gustong kunin ang Blue Ribbon Committee kay Congressman Marcoleta para isalba si Congressman Saldico at Romualdez. Nako, gaano ba ito ka gaano ba ito ka tutuo? Gaano ho ba ito katotoo itong mga balitang ito? Kasi alam nyo, grabe sa Blue Ribbon Committee talaga ho natin nalalaman yung mga baho. At ito nga, sa darating na September 1 ay sisimulan ulit ang pangalawang hearing. At doon ay marami na naman po tayong matutunghayan na mga kabulastugan na ginagawa sa DPWH ng mga kontraktor at congressman. At ngayon nga maraming nga nagkakagulo-gulo, no? Kanya-kanyang banatan, sisihan, turuan mapatungkol sa flood control issue. Grabe na talaga. Ang tindi na talaga ng mga ginagawa ho nitong mga to. Sa totoo nga lang, nalilito na ho ang mga Pilipino kung sino dapat sisihin. Pero alam naman natin kung sino nga ba talaga dapat ang sisisihin. Walang iba kundi etong Administrasyong Marcos. No, etong Administrasyong Marcos, dahil siya ang presidente, dapat siya ang magpataw ng parusa sa mga korap na nandiyan sa gobyerno. Ganun dapat. May napanood pa nga akong isang video na tinatanong kung may kung may mananagot ba sa isyong ito. Ang sagot ng palasyo ay pag-iisipan. Anak ng teteng, ang dami-dami ng nananakaw, pag-iisipan nyo pa rin. Hindi ba pwedeng hindi ba pwedeng tumbukin nyo na? No, tumbukin nyo na kung ano ba talaga, kung talagang may mananagot dyan. Kung talagang may mananagot o wala. Ang tagal na ho ng issue ng flood control, hanggang ngayon ngangabels pa rin. Hanggang ngayon nga inahanap natin. Hindi ito. Puwera biro. Pag sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na Saldico magsalita ka na, Romualdez magsalita ka na, kayang-kaya niya hong gawin yun. Ang ina, siya yung presidente ng Pilipinas tapos congressman lang yun. Diba? Kayang-kaya niyang gawin. Pero bakit hanggang ngayon nagtataka tayo na parang waipek kay Marcos Jr. na ang hinahanap ng mga tao, ng mga Pilipino sa issue ng flood control, na gusto nilang magsalita at magpaliwanag sa nakawan dito, etong si Saldico at Romualdez, pero walang imik ngayon. Wala siyang ginagawa sa pinsan niya para pagsalitain. Bakit kaya? Bakit niya mamakita? Napakanta na lang no? So ito, panoorin natin itong live ni ngayon lang ito Oo, itong panibagong pasabog ni Congressman Marcoleta. May isa palang senador na gustong i-absuelto itong si Saldico at si Martin Romualdez. Nako. Oo, mukhang nakapasok na yung mga galamay ng mga dun sa loob ng Senate Parang nandun na, Oo, eto, panoorin natin. Pasukan yun, ayaw ko nang pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin ako dyan, Senator, nung nakaraang linggo ay, kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko parang sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang para bang bawa maliligo ka diyan, di ba? Okay. Naligo ka. Nakapagsabon na ay sinabon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, Anong napansin mo? Hindi, kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na. Nagsimula na? Natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod. May bukod pang privilege speech na yun din yung topic.
Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakitang may ganon na Mabuti napansin mo yon, Nelson, ano? Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung parang kayo pa namumuna sa kung anong motivation, ano. Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin sa ano pa man. Sa rules ba, pwede pa po yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo, hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro, pwede ka namang magtanong. Lalong-lalo na kung katulad... At doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun. Kasi kung... Sino kaya to? Hindi kaya yung dalawa? Si Soto tsaka si Lacson? hindi kaya sila? Parang kasi nagtaka din ako na bakit parang napag-usapan ni Lacson at ni Soto itong about sa flood control. So sabi ko, diba dapat sa September 1 pa to? Saka parang nakakabastos nga talaga kay Senator Marcoleta yun pag ganyan ng ganyan yung ginagawa nila. Kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Actually, nabanggit na yung mga yun sa komite. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya doon sa... May mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat, di ba? Ayun, Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun parang pinalagpas nyo na lang. Ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagka-liberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Ako naman, sabi mo nga, transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing... ito, pakiramdam ko lang, na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng... Hindi ba? Sa madaling salita, nakakabastos nga talaga yun. Kasi isipin mo, may... hindi naman sa pag-ano, kasi lahat naman tayo talagang nag-aasam na masolusyonan nitong issue sa flood control. Kaso yun nga, kagaya ng sinasabi nga nito ng kasama ni Senator Marcoleta, parang bakit may bukod pang investigasyon sa flood control? Hindi naman sa pinagbabawal yun. Kaso nakakabastos lang pagdating kay Senator Marcoleta.
Sino kaya itong mga senador na to? Tulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, alam mo ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang ang masasapawan tayo. Tayo rin tayo. Natin. Yung una. Hindi, talagang ganyan talaga yung nangyayari dyan. Kasi sa totoo lang, alam naman ho natin na ang flood control issue, isa yan sa pinaka talagang pinag-uusapan ho ngayon. Lahat ho ng tao nakatutok dyan. Kaya nga yung administrasyon ko ano-ano na lang nilalabas na issue para lang matabunan niya, kaso hindi nila kayang tabunan. Ngayon, totoo yun na talagang nasasapawan yung ibang mga senador. Oo, wala kayong magagawa. Ibinoto si Marcoleta. Maraming bumoto kay Senator Marcoleta para sa Blue Ribbon Committee. Hindi kasi yung ibang senador dyan ang habol, exposure Palagi silang makikita, palagi silang na-expose na pinaglalaban nila yung ganito, ganyan, para sa susunod na pagtakbo magagamit nila yan. O katulad na lang yan, si Kiko Pangilinan. May gusto rin siyang bukod na investigation mapatungkol sa flood control. Doon wala namang problema. Kaso meron meron nga tayong Blue Ribbon Committee. Sana dumalo ka na lang doon. Doon mo na lang itanong yung mga gusto mong itanong. At least yun mas maganda at hindi rin nakakabastos kaysa ibang senador. Lalong-lalo na kay Senator Marcoleta. Anak ng teteng, gusto niyo magtayo ng sarili niyong investigation? Para saan? Puta na, kakampi kayo ng administrasyon Para malaman nyo kung ano yung iniisip ni Senator Marcoleta? Para makapaghanda sila sa Aldico kung ano yung mga mangyayari sa September 11 at sa mga susunod na hearing? Yan yung hirap dyan Ang pangit nga naman talaga yan. Pangbabastos yan. Naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po. Si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Puta na, puwera kay Magalong Tangina puro dilawan yun ng mga nabanggit na yun so may gustong tawag dito. May gustong gawin din sila. Hindi kasi ito sa totoo lang. Etong mga hearing na to, dito sinusukat kadalasan yung ibang mga senador ng mga Pilipino. Sinusukat ng mga Pilipino yung ibang mga senador kung gaano kagaling at kung pwede ba sila sa mas mataas pa na posisyon. Katulad ngayon, etong Blue Ribbon Committee na to ay talagang napag-uusapan dahil nga sa flood control issue at dahil kay Marcoleta din, dahil alam naman natin kung gaano yang kagaling, di ba? So ngayon, yung ibang mga senador naiinggit kasi nga kapag usapang Blue Ribbon, naabangan ng taong bayan yan Hanggang ngayon nga inaabangan inip na nga ibang mga kababayan natin na dapat simulan na agad yung pangalawang hearing na yan sa flood control. Lalong-lalo na ngayon hanggang ngayon hindi pa rin nagpaparamdam itong dalawang bigating involved dito, yung Diskaya at saka si Saldico. So doon, etong mga gahaman sa posisyon ng mga senador, syempre alam naman na natin na may tawag dito, may ambisyon na maging vice president, maging presidente. So gusto nila lagi na na-expose sila para matuwa sa kanila yung mga tao at alam na ninyo kung ano kasunod dun.
Diba? So ngayon, ang pangit naman ng ganun, pwede kagaya na sinabi ni Senator Marcoleta, pwede ka naman pumunta doon. Ba't kailangan mo pang ano? Tsaka yun nga, sabi dito, bawal pala yung ginagawa nilang yun. Tsaka unang-una, bakit ayaw na lang pag-usapan kung sakali mang gusto talaga nila ng exposure, may 2026 national budget 6 trillion na ipopondo sa edukasyon. Baka doon may corruption din. Bakit ayaw niyong pag-usapan, Kiko? At doon sa ibang mga senador na nasasapawan ng Blue Ribbon Committee ni Rodante Marcoleta. Ganun lang kasimple. Ang ibig sabihin nito, Jen, hindi lang plano ang nilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito. Ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basanay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Yun Ribbon naman Committee. pala So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, ay nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng... Ano nga ba? Ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Oo. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako... Diba, rektahan yung sagot ni Marcoleta. Iniinsulto niya ako. Ang lupit. Ano ho? Hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya Tsaka wala siyang tiwala sa committee. Yun pa. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto. Kasi, binalatan sa live no? Hoy, baka kasuhan ka niyan. Naku, puro pa naman, nagkakaso pa naman yan si Kiko. Hoy, Madam Sharon Cuneta, baka pwede mo naman daw pagsabihan si Kiko. Umalis na lang sa Blue Ribbon Committee, tapos magbuo ng sarili niyang komite. Yan naman pala Nawa mo. tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang Yun na nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, Ayun nga, sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Yun. na chairman ng Blue Ribbon At Committee. pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Puto magandang labanan to Hindi, pero para sa akin, hindi porket na PDP laban to, si Marcoleta, panalo si Marcoleta kung utak lang ang usapan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa baka ayawan ng taong bayan yan Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito wala nga, pala kayong tiwala Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang harapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo kakayanin naman ang isang araw.
May, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis at walang korap dyan. Oho. Ako diretsahan ako eh. Lalo partikular Kay Secretary Nagalit si Senator Marcoleta, no? Rektahan na. Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Oo. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong natanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, well, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa second ko, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi Yan, tama. nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Ayan. Okay ako doon sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Oo. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Oho. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. So, may ano ka naman pala, Kiko eh. May sarili ka naman palang committee. Hindi nga kasi nga tawag dito. Ang nangyayari kasi diyan na yun nga gawa ng mas maraming nanonood sa issue ng flood control, kaya itong mga senador nagahaman sa exposure kagaya ng mga dilawang tae. Yan si Kiko Pangilinan. Gusto nilang makuha yun para na-expose sila. Para nga naman pag tumakbo na naman sila sa susunod na 2028 election, may pang ano na naman sila, may panumbat na naman sila sa mga tao. Oh, inaksyonan ko yung flood control, ako ang nag-ano dito, ako yung ganyan, ako yung ganito. Oh, ganyan yung mangyayari dyan. Tsaka talagang palatado na nasasapawan sila. Sapaw talaga. Oh, nasasapawan sila sa dito sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Alam naman na nating galawan ng mga yan eh. Ang masama pa dito, puro dilawan pa yung mga gusto niyang ilagay. Naman pala, Kiko, kausapin mo daw si Marcoleta. Sabihin mo sa kanya at patunayan mo daw na ikaw yung karapat-dapat na maging chairman sa Blue Ribbon Committee. Naman pala, binibigay naman ni Marcoleta eh. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pagkaganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Abay, ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige. Ayan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Wawa naman. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Nako. Subukan mo. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala nung isa pa. Na mag-create ng isang independent. Yun na nga, si Tito Soto. Kaya pala sabi ko na nga ba nung nakaraan, bakit nagtaka ako, bakit napag-uusapan nila yung flood control People's Commission naman. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila
Ayun, Tama. yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate dun eh. Oo. Di ba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Oh. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Yun. Hindi naman nagsasalita, Sen. O yan na, hinahamon kayo ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, Tito Soto at Kiko Pangilinan. Kung wala kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, magdebate kayo. Ganda nito. Kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam niyo, natakot Hindi sila sa nangyari nito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po pabor sa inyo eh. Pangit yung sa 100 tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako muna, ako naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Oo. Ayan na nga. Kasi mukhang nasa pawa na sila ng Rodante Marcoleta. Ayan na nga ang sinasabi ko. O, diba? Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali sa sinabi ko na nasasapawan sila kasi nga etong Blue Ribbon Committee dito, kung ano yung mga mangyayari dito at maaaksyonan, mabibigyan ng tinatawag na hustisya or kasagutan na mga katanungan ng mga Pilipino ay gagamitin niya ng ibang mga politiko sa darating na 2028. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Yun. Nasapawan tayo. Ang Tama. mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control yun. din kasi ito mainit. Oo, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Oo. Oo. Yun na Wala namang, hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oo. Oo. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Kaya naman kumontra. Oo. Tinatanong ako kasi, sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Oo, po naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kaya hiningi ni ganito eh. Wala naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. Problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi Sa baka Lunes, particular sa Lunes. Oo. Kasi in-expect, meron pa isang senador na Hindi, pwede rin na ito ay demolition job kay Marcoleta para masira ang mga diskarte. At alam nyo naman, di ba? Alam nyo naman, magkakampi ang Pulahan, Pinklawan at Dilawan ngayon. So pwedeng pamamaraan nito ng mga involved na politiko dito sa flood control issue para, alam mo yun, magkagulo, para guluhin nila yung Blue Ribbon Committee at kaayawan ng tao. Yun yung gusto nilang mangyari, pero sana wag magpadaan sa sa ganon si Senator Marcoleta. bridge speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Lunes na pala nakaschedule ito. Saan yung second hearing nyo? Oh. Hindi nga, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Opo. Dapat sana kanya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege page. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Oh. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpiprivilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito eh. Ayun na nga po. In-announce ko naman yun eh. Oo. Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, O opo. di sana sumama siya doon. Ba't pinili niyang magpakatahi-tahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, Privilege speech pala siya. kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. Ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo. Nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun talaga naman, oo. Nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget. So ibig sabihin sinasabutahin na talaga. Dito alantaran para nabutahin ng ilang senador dito sa Blue Ribbon Committee para hindi na naman matuloy.
naman talaga, kita mo, gusto daw i-reset yung sa September 1, yung hearing sa flood control. Patay tayo dyan. Get na ito. Opo, oo. Sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Malaya ka naman pumili kung saan ka pupunta eh. Baka i-reset na naman. Kaya parang talagang parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oo. Kasi mukhang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, maapektuhan ka ba? Ay, yun yung sinasabi ko dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na baka mawalan ka ng loob. Out of focus eh. Puro kumbaga pinagtulong-tulungan. Yan, gandang tanong yan. Mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Oo nga naman. Parang namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Ano nangyari? Sira ulo si Marcoleta. Pero totoo yun ha. Oo. Tangina, di buti na lang ngayon, at least ngayon, alam natin na hindi nila basta-bastang mapatiklop si Marcoleta. Safe pa rin ng Blue Ribbon Committee. Yung nga lang, bakit kailangan talagang walang yain ng ibang senador etong committee ni Marcoleta? Anong meron? Hindi kaya mga pakawala ito ni Saldico at Martin Romualdez? Nakakapagtaka lang ha. Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala kayo. Akala mawawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Wow! Hindi kasi ngayon, Sen. Hindi lamang yan. May mga panukala. Hindi ako kasi, ito yung mandato ko eh. Kung ano yung nalalaman kong tama na gagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung akin patakaran. Nako. Ngayon pala, Sen, hindi lamang yung panukala na yan kasi meron na po ngayon TRICOM. Lunes kayo, Martes, magkakaroon siya ng investigation. BIR, may investigation na rin. DPWH, meron na rin. Customs, meron na rin. DTI, meron na rin. Yung barangay na lang yata ang... Pati yata barangay, meron na rin. Barangay clearance. Ang Malacanang, meron na rin po. Lifestyle check naman. Yung DPWH nga, kung saan pinagmumulan yung isang talagang korupsyon dyan sa flood control, magkakaroon din sila na investigation. Di ba? Ganun kalupit. Mo ngayon. Opo. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Isang araw. Isang araw pa lang eh. Yun na lang po. Hindi nyo pa nahalata. Isang araw pa lang. Lahat na sila magsasagawa ng investigasyon. Pati DepDep, yung kay Balisacan, di ba? Hari nawa na makagawa sila. Pati ngayon ang Department of Budget and Management ay nag-iimbestiga na rin ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, huminto ka na, ganun ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi ang Blue Ribbon, parang gusto nyo sabihin sa taong bayan, oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Yung isa sinabi, wag muna kayong i-reschedule nyo na ako muna. Parang ganon, Sen eh. Nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba, talaga yatang... Inahamon. Di ba? Hindi sila nag-aamon, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition na, di ba? Di maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Sumusubaybay. Opo. Pagka-competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, tama, healthy makikinabang competition. Makikinabang ang taong bayan. Makikita, sino kaya talaga sige. Ay, maganda nga yan. Makikita nila Tama. pagkakaiba ngayon. Hindi kaya maguluhan sa inyo kasi sa dami na mag-iimbestiga sa halip na healthy competition maguluhan pang isipan ng taong bayan. Hindi, unang-una, hindi maguguluhan ng taong bayan dyan. Kasi kung si Kiko, si Soto, si Risa, si Gatchalian, sino pa ba isa? Si Iba Makino, ang mga magbubuo ng sarili nilang committee para dyan sa flood control, alam na this. Ang sasabihin lang ng tao dyan, alam na namin yan. Alam na namin yan na palabas nyo lang yan, tigilan nyo kami. Yun talaga yun. Yun talaga yung iisipin ng taong bayan dyan. Kiko, Bam, Risa, Ontiveros, Soto, ay naku po.
Unang-una pumalpak sila sa pagiging Senate President ni Tito Soto, hindi umubra, di ba? So anong ginawa? Dinidemolish nila si Chis Escudero. Ngayon naman, mapatungkol naman sa flood control. O, di ba? Na talagang nadiin ang DPWH, mga kontraktor at iba pang mga nasa likod nitong issue na to. So ngayon, si Marcoleta naman ang next target. Sino yung gigiba kay Marcoleta? Sino yung nagdidemolish? Kapwa niya senador. Pero ang kinaganda dyan, kilala natin sila eh. Noon pa man ganyan na yung mga yan eh. Yun nga lang, yun lang masaklap doon, ha? Talagang ano, kaya nga 'di ba? Eto, balik tayo sa halalan 2025 senatorial election. 'Di ba? Balik tayo doon. Bakit nanalo si Kiko at si Bam Aquino? Dahil para magkaroon ng dalawang tuta, kasi binawanan ng tuta doon si Risa Ontiveros eh. Hindi natin alam etong si Tito Soto gaya ng sinabi ni Chis Escudero, etong si Tito Soto daw ay sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Sabi ni Chis Escudero yan, hindi ko sinabi yan. No? So ngayon, 4 na sila doon. Naging 5 pa nga pati si Grace po, nasali pa. So ngayon na yung mga tuta, mga alipores ng administrasyon para saan? Para sa impeachment, para sa flood control issue, para matabunan yon at mawalan ng focus etong mga to. Tingnan yung ginagawa kay Chis Escudero. O ngayon, ganun din ang ginagawa kay Senator Marcoleta. Ganyang kahayop yung mga yan. Kailangan magugulo. Yung iba. Ngayon lang kayo nakaisip ng ganon? Kung merong nagsimula? Nakita siguro ng mamamayan. Parang tama yung landas na tinutuntun nito. Yun na nga. Hindi siya maingay. Simple lang siya. Ang mga tanong, kitang-kita, maliwanag. Di ba? Ngayon, tsaka sila ngayon magpapaligsahan. Di ba, hala kayo sa buhay nyo? Biglang dumami mag-iimbestiga ngayon, Sen, ha? At ang gusto natin iparating sa inyo, same subject matter. Di maganda. Ang dami-daming pwedeng pag-usapan dyan no? Bakit gigil na gigil itong ibang senador sa flood control? Kasi nga, yun nga, para ma-expose sila. Ganyan naman talaga dyan So, ganun din yan talaga. Katulad lang yan, si Risa Ontiveros. Yung ginawa niya yung hearing ni Risa Ontiveros tsaka ni PRRD, yung hearing na nangyari, gustong-gusto ni Risa Ontiveros yun. Ano yun? Pabor sa kanya para sa 2028 election yun. Yung ginawa ni Risa Ontiveros kay Pastor, pabor din kay Risa yun. Tingnan mo nga yung iba na mga tumakbong senador, si Abalos. Tingnan mo yung likod ng ni Abalos, andun ang pangalan ni Pastor Kibuloy tsaka ni Alice Goo. So gagamitin nga talaga nila yan sa darating na 2028 election. Kaya alam nyo na. Di ba? Di maganda, sige. Baka naman kasi kako yung imbis. Halimbawa, si Chairman, si Secretary Manny Bonoan, di pa nakakatulog. Baka kung ano-ano masagot niya sa mga pagkatanong, hindi na... Yung kanyang isipan, hindi naman mapagkatulog yung tao ng mga imbestigahan. Anong iimbestigahan halimbawa ng department, anong sabi mo? Yung DepDep. Yun NEDA. Yan, anong iimbestigahan niya? DepDep. Yun daw pong, di ba nung binabalita natin yan na mag-iimbestiga, i-review nila yung mga proyektong pinasukan na ito ng mga malaking flood control projects. Kailan daw? Paano daw? Sinimulan na raw po nila. Jesus Marios. I-assess daw po yan. May balik na lang tayo dun sa total magulo yung mga sa Lunes, Sen, ay ano aasahan natin? Baka naman nagpalabas na ng sapina. Si Senate President. Marami bang mga bagong madidiscover na naman? May inihanda ba kayo? Hindi naman. Kinakailangan kasi dumating yung mga pinatawag. Yung kasi mga iba wala. Di, maghintay kayo. Wala bang sagot na darating sila o nagde-decline? Hindi, ipa-arresto na raw so ito ay hindi invitasyon? Hindi na, subpoena na ito. Oo nga, no? Subpoena na ito. Ang subpoena ay hindi mo pwede i-decline. So ibig sabihin talagang mapipilitan ng dumalo yung mga kontraktor na hindi dumalo nung unang hearing. Kaya pala nagbibida-bida ang ibang mga senador, mga putang ina.
Kaya pala. Okay, kaya pala. Oo, kasi supuin na ang ipinataw. So pag hindi dumalo, yari ka. No? So kaya pala yung iba nag-iingay kasi nga lahat ng mga Pilipino nakatutok sa flood control. Kaya nga sinisira nila tong Blue Ribbon Committee. Ang galing! Bala sila kung darating sila o hindi. Di ba? Oho. Nako. Basta ano, ako na magsasabi, Nelson, may pasabog sa Lunes. May pasabog? May pasabog. Nako, may pasabog sa Lunes. Ilatag muna natin, Nelson, ang ating magiging box populi. Meron ba tayong ano? Nasaan na yung ating... So ayan na, may magiging pasabog daw sa Lunes. Ang tindi, no? Ang tindi ng ginagawa talaga. Ang ganda-ganda na nung nangyayari sa Blue Ribbon Committee. May mga epal talaga, eh, no? Hindi mo wala-wala yung mga epal na yan, no? Nangina kasi ba't kasi nakapasok yan? Susunod nga na senatorial election, tatakbo ako tapos kakain ako ng daon na saging. Baka manalo ako. No? Kasi parang ano eh, alam niyo, hindi naman lumalabas sa survey, biglang nanalo. Halata eh. Tapos 18 million overvoting, ang galing. Ngayon, alam niyo na kung bakit nanalo yung dalawa dyan. Kung ano yung magiging trabaho nila sa Senado. Yan yun, eto na yun, simula na yun. Ha? Alam niyo na ngayon kung ano yung magiging trabaho ng dalawang senador dyan na nagulat tayo na biglang nanalo. Oh, ang masama pa dito, nadagdagan pa sila. Bagay, ang pangit ng isang katulad lang niya, isang palabas, isang pelikula. Pangit ang isang pelikula kapag walang kontrabida. Pangit ang isang pelikula pag walang pinagdadaanan na pagsubok or challenge, ganun. So maganda na rin to kasi kahit papaano may mga demonyo. May mga demonyo diyan na gustong i-demolish yung Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Okay na rin yun, at least nagkakaroon ng excitement. Nagkakaroon ng talagang kaabang-abang. Eh ngayon, sasagutin nito. Malamang balitang-balita to bukas. Etong mga sinabi yung mga pasabog ni Senator Marcoleta at itong napag-usapan nila sa live nila, malamang mapag-usapan at makakarating yan. Eh yun nga lang, mukhang kaya sasabihin ng mga hinayupak na mga senador na gustong ibain itong Blue Ribbon Committee. O eto po, samantalang eto na, Office of the Vice President mahigpit na sinusunod ang konstitusyon kaugnay, basahin natin kaugnay sa simpleng pamumuhay. Okay, panoorin natin to. May direktiba man ang Malacanang o wala, tiniyak ng Office of the Vice President o OVP na mahigpit nilang sinusunod ang probisyon ng konstitusyon na nag-aata sa mga opisyal ng gobyerno na mamuhay ng simple at maayos. Narito ang ulat ni Jason Rubrico. Naglabas ng kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle checks sa mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng mga ulat ng anomalya sa flood control projects. Pero giit ni Office of the Vice President, spokesperson Attorney Ruth Castelo, matagal nang nakabatay sa konstitusyon ang pamumuhay at pamamalakad ng mga opisyal ng OVP na mamuhay ng simple at maayos. Yan ay kahit may utos man o wala ang Pangulo. As we have always been, kasi naman po ang Office of the Vice President is very much mindful doon sa provision in the Constitution that we are all public servants, public office is a public trust, and we're all supposed to live modest lives. So mindful naman po tayong lahat doon, whether or not actually iutos ng Pangulo, dapat talaga lahat ng gobyerno, lahat ng civil servants po ay dapat sumunod. Dagdag pa ni Castelo, bukas din sila sa drug test kung ipag-utos ni Vice President Sara Duterte. Kung sabihin po ni Vice President Duterte na drug test mamaya, lahat kami susunod. Yan ang leader. Diba? Napakasimple lang. Dapat talagang ganun. Eh si Marcos hanggang ngayon, napunta na tayo sa flood control.
Baka mapunta na nga tayo sa 2026 national budget issue. Wala pa ring drug test na mangyayari. Hindi niya nga maipag-utos sa mga congressman, mga senador na magpa-drug test kayo. Yan ang leader. Diba? Yan ang dapat tinutularan. Naman ang nakatakdang budget deliberations ng OVP sa September 12 at 15, handa umanong dumalo si VP Sara sakaling maimbitahan ayon kay Castelo. Pero nakadepende pa rin ito sa schedule ng bise, lalo na kung may iba pang multiple engagements at commitments na nauna nang tinanggap ayon kay Castelo. Yung dalawa pong nakaschedule na 12 and 15, it has been pencil booked in the Vice President's calendar. Pero kasama po ang mga officials ng OVP na assigned dito sa budget na ito. She's ready anytime. Kaya naman po niya talagang harapin yan lahat. Ang magiging diferensya lang po natin nga ay yung sa schedule, yung pag-schedule lang ng engagements. Ma'am Ruth, buti nga talaga sinabi nyo to. Kasi baka mamaya may magpatawag kay Vice President Sara Duterte, tapos hindi dumalo si Vice President Sara Duterte, sabihin na naman binabastos sila. Tama yun. Tama yung sinabi ni Attorney Castelo na na tawag dito na baka mamaya may unang naaaprubahan na, may unang napangakuan na, or may unang dapat gawin ang si BP Sara, doon yun talaga ang mauuna. Panghanda naman palang tumanggap ang Office of the Vice President pag mayroong paanyaya sa kanya mapatungkol dito sa budget deliberation. So buti sinabi niya agad yan. Tandaan nyo yan, ha. Tandaan ho natin, ha, na itong sinabi ni Attorney Castelo, Attorney Ruth, diba, na baka may mas mauna. So hindi talaga makakadalo. Baka kasi alam nyo naman, mahilig magpaandar yung mga hinayupak dyan. Sabihin bastos ang Office of the Vice President, di sila dumadalo. Alam nyo naman, diba? Umabot sa 903 million pesos ang kabuang proposed 2026 budget ng OVP na aprobado ng Department of Budget and Management na walang hinihinging confidential funds. Umaasa ang OVP na hindi na muling kakaltasan ang kanilang pondo upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng kanilang mga programa. Remember Senator Gatchalian said, diba, na pag walang CF, i-approve na nila yung budget natin. So wala naman kaming confidential funds na ni-request. Tsaka sobrang takot sila sa confidential fund. Na nanginginig yung mga kaluluwa ng mga makakaliwa dyan. So we're actually expecting already na approve na yung funds natin for next year. Sa ngayon, aniya, wala pang lumalapit para tumayong sponsor at tumulong na depensahan ang budget ng OVP. Samantala, pinangunahan ni Attorney Castelo ang pagtatanim ng mga seedlings sa Barangay Mabigay, Hermosa, Bataan bilang bahagi ng pagbabago ang Million Trees campaign ng OVP. Ngayon po, nakatanim tayo ng 3,326 seedlings na kagaya ng guyabano, ng kasoy at ang ganda nara. nito, ha? Ito po yung mga matitibay na puno talaga that can assist. Pero itong mga ganito, alam naman natin kung sino ang talagang hanggang ngayon ginagawa pa rin po ito ng KOJC member. Bakit ganun? Dapat palakpak. Ginagawa pa rin po ito ng mga KOJC member. Dahil baka iano ko lang ho sa inyo, ha, sasabihin ko lang kasi baka sabihin nyo pakitang lang hunong eleksyon. Hanggang ngayon po tuloy-tuloy pa rin po ang KOJC na pagtatanim sa iba't ibang lugar ng mga puno para sa ating magandang kalikasan, no? Palakpakan naman natin. So ngayon, nakita nyo, ginagawa na rin ng Office of the Vice President itong mga ganitong proyekto. Napakaganda rin ho nito. So, ang galing, no? As faster in our efforts for reforestation para rin makatulong tayo sa paglaban sa effects ng climate change at para sa sustainability na rin po natin bilang bansa. Batay sa datos ng OVP, umabot na sa 999,450 seedlings ang naitanim ng ahensya.
Konti na lang at maaabot na ang target na 1 milyong puno bago matapos ang termino ni Buti pa tong 1 milyong puno na natupad. Yung 1 milyong pabahay nga. Asan na kaya yun, no? Yung 1 milyong pabahay ni Marcos Jr. kada taon, wala na, no? Nga na, no? Nakapokus na lang sa Duterte. Ba tayo kaya pag-usapan ng mga congressman yon? Kiko Pangilinan, kaysa tarantaduhin mo yung Blue Ribbon Committee, pag-usapan mo yung 1 million na pabahay project ni Marcos, baka may budget yun tapos hindi naman itinatayo. Mahirap yan. Vice President Sara Duterte. Para sa Diyos at yan palakpakan muna natin ang Office of the Vice President. Galing niya. Yan ganyan lang dapat, anak ng teteng, nagtatuloy-tuloy ang, wag dyan, yan, kahit nakanganga si Vice President, maganda pa rin. Tuloy-tuloy ang trabaho, di ba? Hindi yung anak ng teteng, iikot ka sa mga flood control, tapos kukwento mo kung anong sira, kung sasabihin mo na may corruption, tapos hanggang ngayon wala naman napapanagot, anak ng teteng. Yan ang dapat, yung mga congressman, galaw-galaw. Puro na lang kayo Duterte, tignan nyo, magtanim-tanim kayo. Babaho nyo na sa mga barong nyo. So yun mga manateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga video na napanood natin. Ito, yung Office of the Vice President nga po daw ay handa ng humarap sa mga budget deliberation na ng Congress. So kung sino naman magpapatawag sa kanila ay handa pong humarap si Vice President Sara Duterte. At etong matinding pahayag ni Senator Marcoleta na demolition job sa Blue Ribbon Committee na para mapagtakpan etong si Saldico at Martin Romualdez. Comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin, at syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.